sa #1 cable network in the Philippines, ang Pinoy Extreme Channel. At nanonood pa rin kayo ng inyong paboritong morning habit, ang Fun and Laugh with Ron. At syempre, isang queen pa ang ating makakasama for today. Kaya naman, kilalanin natin siya. Ready to show her beauty ang Mrs. Elite Philippines 2025 na si Lisette Martinez. Please welcome ang Mrs. Elite Philippines 2025, Ma'am Lisette Martinez. Hi! Another beauty queen! Hello, ma'am. Good morning. Pleased to meet you, ma'am. Good morning. Ma'am, have a seat, please. And welcome sa aming show. At syempre, bago ang lahat, bumati ka naman muna, ma'am, sa ating manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasaan man sila around the world. Binabati ko po nga po pala ang mga taga Batangas, especially yung mga taga Lemery, Batangas po. Yun po. Pero syempre, ma'am, no, dahil kahit alam na namin, no, kung ano ang iyong pinagkakaabalahan sa buhay, kwentuhan mo naman kami, ma'am, about that crown. Okay po. Sir Ron, tuwan-tuwa po ako kasi hindi ko po in-expect na mapapasama ako doon kasi ito po kasi talaga parang first time ko kasi... First time din. Grabe. First time ko po kasi hindi po ako totally galing from Batangas na nag-pageant. Parang dumirekta po ako kasi handpick po ako nila Sir Francis. Wow. Ano po ang pakiramdam na maging handpick, di ba? Parang unang-una parang may edge ka na agad eh, di ba? Ano po, tuwan-tuwa lang. Nung una parang ayaw ko kasi parang syempre anong gagawin ko doon. Wala pa po akong experience. Tapos hindi ko pa makakilala yung mga makakasama ko. Kasi mo. parang I've heard before ako mag-join talaga doon. Yung mga candidates para magkakakilala na. Okay. Kasi ako talagang parang last minute na ako nag-join. Parang naka-oo. So, yun, medyo naninervyos that time. Naninervyos daw si ma'am. Ayan. Pero, eto po ba, ma'am, ay nag-hesitant ka ba at first? Or may blessing ba kaagad yung family member mo dito? Nag-hesitant po talaga ng una. Kaya nung parang 1 week or 5 days na lang po yung pagitan before ako nag-yes. Kaya no preparation at all. Wala akong alam sa pasarela, sa mga Q&A, ayun, wala talaga akong idea. So, nag-oo na lang din po ako kasi parang after kong manghingi ng permiso sa husband ko tsaka sa anak ko, ayun, pinayagan naman nila ako. Wow, talagang madalian. Pero naniniwala talaga ako sa destiny, no? Parang kahit sobrang ikliman ng preparations, kung para sa'yo talaga yan, Yes, di ba? Sir Ron. Pero speaking of your husband and your kids, no? Para sa'yo, ma'am, ano po ba ang definition ng pagiging mabuting ina? Yes po. Para po sa akin, ang pagiging mabuting ina hindi dapat laging tama yung ituturo mo sa anak mo. Kailangan nandoon din yung alam mo kung paano mo siya i-guide sa kagustuhan din niya. Yung alam mong makakabuti sa kanya. Kasi hindi naman lahat ng tama nakakabuti para sa bata. So, kailangan may support din talaga tayo. I-guide lang natin talaga yung mga bata. Tama. I would like to underscore yung sinabi ni ma'am, no? Hindi lahat ng tama ay makakabuti sa bata. Yes po. Totoo yun kasi napakagulo ng mundo. Yes po. 'Di ba? At kailangan talaga ng mga bata ng mga magigiting na ina at ngayon ay isa pang super mom. Yes po. 'Di ba? And paano para sa nung nandoon ka na ma'am sa pageant, naramdaman mo ba na parang feeling mo ibibigay sa iyo yung crown? Hindi po. Hindi din. Hindi po. Kaya, nung una pa nga po, umiiyak pa ako eh. At parang tumawag pa ako sa org na parang gusto ko na mag-back out. Kasi, nung first 2 days namin, may pre-pageant. Nakita ko kung gaano kagaganda, kung gaano kasi sexy, kung gaano sila ka-confident. So, parang pag-uwi ko ng bahay after nung pre-pageant na yon, nangangatal yung Batanggenya. Batanggenya. Nangangatal yung mga tuhod ko na sabi ko, ayoko na, ang gagaling nila. So parang feeling ko, kulang ako, kailangan ko pang mag-train at mag-practice. Pero syempre, 'di ba, meron ka doon parang mga ilang contestant na parang kinatatakutan. Yes po. 'Di ba? At
natalo mo sila. Anong feeling nung tinawag na yung pangalan mo na ikaw yung magre-represent ng Philippines? Parang ano po mental block. Parang lumulutang ka sa hangin. Hindi mo alam kung tutumba ka ba o hindi. Pero yung nasa isip ko lang that time is matapos lang yung program or yung show na yon ng maayos, maayos ko yung makapag-present ako ng hindi ako matutumba or makasagot ako ng tama, yun lang po. Makapag-perform lang ng maayos. Pero do you think, ma'am, ang katangian ng pagiging ina ang nagpanalo sa'yo? Yes po. May isa din po yun sa tingin ko. And I think ang pinaka-factor po talaga ng nagpanalo sa akin is hindi ako bumitaw at hindi ako nakalimot mag-pray. Oh, Yun po tama. talaga lagi ang pray ko kay God. Kasi sabi ko, anong laban ko sa kanila, napakagagaling nila. Tsaka mga queens na po halos lahat sila. Wow. Mga nanalo na sila na nire-represent nila yung provinces nila. So ako lang talaga yung parang wait lang, anong gagawin ko? So, lagi lang po akong pray kay God na... Pero binigay sa'yo. Yes po. It happened for a reason, di ba? At kung ano man yung reason na yan is for you to regain your confidence. Yes Sabi nga, po. it's redemption, di ba? Yes After all. And ngayon, ikaw na yung magre-represent ng Philippines. Yes po. Gano'ng kahirap, ma'am, ang preparations ng pagiging isang ina and then you were also preparing for the international stage? Mahirap po talaga nung una kasi aside from a mom, may businesses din po kasi kami. So, may mga times, to be honest, napapabayaan na po talaga yung mga negosyo. Yun. So, napakahirap po. Napakahirap. Pero speaking of mahirap, ano yung pinakamahirap na na-experience mo joining the pageant? Pinakamahirap po yung pag-travel ko na ako yung driver, tapos ang layo-layo, balikan, knowing po yung national pageant, hindi lang naman yan isang araw. Oo. Minsan, 2 consecutive days, 3 consecutive days. So ako balikan. So wala kang assistant? Wala po, kasi pag naiiwan ko yung negosyo, yung asawa ko naman po yung nando doon. So usapan namin, sa coronation na lang sila nung anak ko pupunta. So ibig sabihin, wala kang parang audience doon? Wala po. Para mas maging pa yung confidence mo. Kasi di Wala ba mas po. lalakas yung loob mo? Wala Napakatapang nun, ma'am. Napakagaling. Yes. Diba? At kakaibang klase yung galing na ipinakita mo dun. Kaya siguro nag-stand out ka talaga. Diba? Yes, And ano naman po ang maipapangako mo sa ating mga kapwa Filipino ngayon ikaw ang magre-represent? Hindi lang ng ating mga Pinoy ha, pero ng ating mga missis, di ba? Na parang hindi pa pala huli ang lahat para tuparin yung mga pangarap. Yes po. Ang may papangako ko lang po sa kanila ay gagawin ko po lahat ng best ko. Kung kinulang man ako ng araw at panahon sa pag-iensayo before ako nag-join. Right now, I have lots of time po to prepare. Kasi next year pa naman po ako malalaban sa Singapore. Okay. Pero ito ba, ma'am? Siyempre, part ng fame ay bashers. Yes po. Naka-receive ka na ba ng bashing? Wala naman po. Parang not directly. Parang I've heard lang some na syempre kasi nag-start ako ay 68 kilos. So, okay. So parang na-body shame ka pa? yes po. So parang losyang-losyang that time. So, sabi mo nga, ma'am, ito yung first pageant mo talaga ever? Not sa national po. As a national? Sa barangay, sa munisipyo, sa masali. Pero before ba ay nakakasungkit ka na ng mga corona? Lagi lang pong top 7, top 5. Yun. Kasi you are not meant for Miss Barangay. You are meant for international stage. Yeah, yun Diba? nga din po sabi nung org nung nakausap ko sila. Pero yung natatalo ka during those times, no, ano yung pakiramdam? Malungkot. Siyempre parang, that time pa po, yun yung parang medyo prepared ako. So parang, tapos, di ba, parang, doon ako nag-expect. Kasi barangay lang siya, tapos natalo ako. Yung ganun. Oo. So this time naman, hindi naman po ako nag-expect. Pero,
iba pa rin po siguro kapag hindi mo nakakalimutan mag-pray. Tama. At saka alam mo, minsan yung rejections na yan, no, yung mga failures na yan, yan yung magbibigay ng alab talaga sa'yo, di ba? Parang the next time na makikita nyo ko on stage, talagang nagliliyab talaga ako. And Yes. siguro kaya nakuha mo tong crown na to. And you deserve this. Thank you Diba? Kaya naman, ano naman po ang iyong mga message sa iyong mga family na patuloy na sumusuporta sa'yo, lalo na next year ay lilipad ka na. Saang bansa po ba ito? Singapore din po. Sa Singapore din. So ano yung message mo sa iyong asawa naman at sa mga anak na sumusuporta pa din sa'yo? Apo. I wanna thank you all na laging nandyan, umiintindi at sumusuporta sa akin, especially dun sa asawa ko na minsan kahit pagod, nandyan din naman siya para sumuporta sa akin. So, lalo na din dun sa anak ko na minsan mas childish pa ako sa'yo, sa anak ko, pero nandyan ka na, kaya mo yan, kailangan galingan mo lang, tapos pray din. Yan. Tama. Napakaganda na may support system ka tapos asawa at anak mo pa, di ba? Yes po. At syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo bibigyan ng signature walk ni Miss Lisette. Kaya naman, ladies and gentlemen, Miss Lisette. Wow, talaga nga naman. Maraming salamat po, Ma'am Lisette. Ano po ba ang tawag sa walk na yun? Mahiyain walk. Mahiwain nyo. Wow, mahiyain pa yun si Ma'am, ha? Talaga namang nakaka-inspire ang ating fantastic guest na si Ma'am Lisette. Pero eto na po ang inyong chance na magpasalamat, mag-shoutout sa inyong mga supporters as Mrs. Elite Philippines 2025. Pinapasalamatan ko po yung mga taga Lemery, Batangas, sa mga barangay councilors, kay barangay captain, sa pagsusuporta lagi sa akin at sa sama lagi sa akin sa munisipyo, sa kahit saan, sa pagsuporta sa akin. Sana po patuloy niyo akong suportahan hanggang sa isang taon, sa next year, sa aking laban sa Singapore. Maraming salamat po. Ayan, thank you, Ma'am. At kapag nakoronahan ka, Ma'am, babalik ka dito, Yes ha? po, Sir Maraming Ron. salamat. Kaya naman, huwag maglilipat ng channel dahil may susunod pa tayong fantastic guest na queen. Yes, umuulan talaga ng mga queen na makakasama sa pagbabalik yan ng inyong programang sigurado ang fun at sure na sure ang laugh. Ang fun and laugh with Ron! And laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya.